Kahit anong bagay sa daigdig ngayon ay inaalam. Mas na magtanim ka lang ng palay, alam mo kung anong araw tinanim. At alam mo din ang buwan kung kailan mo yan aanin. Kaya nga, sa panahon ngayon, kung ano ang tinanim, yan din ang ani. Kung nagtanim ka ng kasinungalingan na parang totoo, kasinungalingan din ang ani sa ating sarili kaisipan. Ang salitang Diyos na tinatawag natin, meaning of God, the King of Kings. Ilang bansa sa buong daigdig? Palagay natin nasa 200 nation of the world o 300 nation of the world. Lahat ng bansa ay mayroong kanya-kanyang presidente o hari. May nagtatag ng pagkakaisa, itong United Kingdom, di ba? Nagkaisa sila. Dahil na umapal tayo kay Saudi. Ay, nakapagtayo yung Saudi ng kingdom. Tayo din. Sa England. Ha? Ang pandada sa England. Sila laki. Oh. At least nakabuo sila na tinatawag na King, ano yun? United. Nag-unite sila, di ba? United Kingdom. Kaya ng Saudi, kaya din natin. Diba? Hindi yan basta-basta mabuo ang isang plano kung walang pagkakaisa, walang kapayapaan. Ha? Walang pagkakaisa. Bangayan yan, bangayan dyan, bangayan dyan, bangayan din. Mayroon pa kayang pagkakaisa? May kapayapaan ba? Hanggang malustay na ang katawan natin, ganun pa rin ang nangyayari. Kaya nga ang pagpapahayag ng plano ng Diyos, yung malaking plano ng Diyos daigdig, kasi malaki ito. Ha? Hindi yan kasing laki lang ng baso. Malaking plano. Maski gawin mo lang city ang isang bayan. Bakit? Ganon na lang? O yung Ilagan, city na. Ganon na lang, tapos na? Hindi. Ang Santiago City, bukas city na yan ha. Ay hindi ha. Hindi, ganon lang po ang maggawa o gumawa ng isang plano. Tulad namin, mga hari, ang tawagan namin, nakakahiya. Hari kami, tapos Rusi lang yung motor namin. Eh dapat mga limousine. Ha? Sana may mga helicopter kami na nagaling Santiago mula rito, di kasaya. Walang traffic. Hindi. Pag binarurot mo yung motor ko, kuna na pa, awanin, kasi nung ari na dyan. Ha? So, ano ang kalagayan ng bawat mangaral o inutusan sa atin ngayon? Tinawag tayong hari at reyna, prinsipe at prinsesa, na ang kalagayan sa harapan ng tao ay sobrang dukha. Kailan ba maganap ang malaking plano ng Diyos upang wala nang kukontra? Wala nang nahihiya. Nahihiya ka pang tawagin na prinsipe. Nahihiya kang tawagin na hari. Paano ka makapractice sa daigdig? Ha? Practice yan. Pag walang practice, so pumasok ka sa sundalo na hindi ka marunong magganon-ganon sa lupa. Wala bang practice doon o meron? Meron. Ay, training yan. Pagkapangin ka sa tayo ng kalabaw, sa putik, pag nalusutan mo yung malaking training, sundalo ka. Eh pag hindi, sundalo na lang ako. Hindi pwede yan. Lalo na, ano pa kaya itong malaking plano ng Diyos daigdig? At 300 nation of the world. Eh sana kung dito lang sa Pilipinas, buong daigdig. Ha? Dito lang ba sa Pilipinas ang malaking plano ng Diyos? Hindi. Buong daigdig. Lahat yan ay
may lupa. May tao, ibig sabihin. Kaya nga nagsimula ni Adam, ni Seth, ni Enos, ni Kainan, ni Mahalalel, ni Harid, ni Enoch, ni Matusala, ni Lamik, ni Noah. Ni Noah, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Pares, Esrom, Aram, Aminadab, Nahor, Salmon, Bus. Lumampas na yata. Noah, Sem, Arpaksad, Sala, Eber, Pilig, Rio, Sirok, Nahor, Tari, Abraham. Ni Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Pares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasom, Salmon, Bus. Yan ay malaking plano ng Diyos sa daigdig upang nagkaroon ng mga lugar o bansa. Sa daigdig. Ay hindi ilang putok sa buho ang pagsulpot ng bansang Pilipinas. May malaking history. Maliban sa history, mayroong prophecy. Mayroon ng prophecy, wala pa yung lugar. 1,000 taon pa or 500 years. Tulad sa Pilipinas, dumating si Magellan. Naglaban sila ni Lapu-Lapu. Nadatngan ba natin yung mga history na yan? Na sila yung nagsakripisyo? Na tayo naman ngayon ay nagsisigaw na lang. 15th century. Di ba? Anong kinamatay ni Magellan? Dahil agawin niya doon sa Mactan. Inana siya dito ni Lapu-Lapu. Namatay hindi? Namatay. Hindi niya nakaya si Lapu-Lapu. Yan ay isa sa mga kaganapan sa buong motherland. Kung tawagin natin ngayon. Hindi mabuang motherland pag walang kaganapan sa daigdig. Na sila'y nanggaling pa sa Spain upang mabuo yung motherland. Na mula doon sa Iraq o sa Eden, Babylonia, Medo-Persia. Mula sa Eden, na naging Babylonia, na naging Iraq. Ngayon dito na sa Pilipinas. Dito muli natin isinisigaw yung motherland. Dati doon ang pagsigaw ng motherland. Sa Eden, sa Iraq, or sa Babylonia. Kasi lipat-lipat yung pangalan. Nabago. Ngayon, dito na sa Pilipinas, isisigaw muli ang motherland or kaharian ng Diyos. Kailan ang kaganapan ng malaking plano or advocacy sa daigdig dito sa Pilipinas. Kaya tayo nag-practice. Practices sa daigdig. Pangangaral sa lahat ng tao. Hindi ibig sabihin ang tao ay hindi marunong. Hindi ibig sabihin ang tao ay nahilo. Hindi ibig sabihin ng isang tao dahil hindi pumanig sa iyo ay nahilo na. Hindi lang po ganon kababa ang uri na ating ipahayag sa isang tao. Kundi ano? Yung salita, katotohanan. Yung buo. Hindi lang yung bahagya. Kasi pag bahagya, baka sa pamilya lang natin, kontrahin ka pa ng apo mo. Iglesia at lulo. Tulukyo at lulo. Nalalayang ipadimi, ay nalalpasay, tugtungan. Ha? Ganon kasi yung napapansin natin. Maging sa ating gobyerno, pagalingan din. Di po ba? No siya, di mangaba, ay hilaw na ka. Ha? Lahat nagpahayag ng katotohanan, pero pagdating sa dulo, wala na. Ayuda na lang. Ha? Ayuda na lang na kaunti. Pila ka pa ng alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madali, ng tanghali ng kinabukasan. Subukan ko eh. Diba? So, ganun ang ating kalagayan. Gaano natin
Pinagsikapan yung mga kautusan ng bawat leader natin. Katulad ko din sa sarili ko. Gaano ko rin tinanggap yung kautusan na galing sa aming guro. Na hindi ko kinahiya na kahit nurid-nuray ang inyong kapatid. Hindi ko kinahiya na sinigaw halos sa buong Pilipinas. Hindi sa ibang bansa, Pilipinas lang. Sinigaw ko, ang kaharian ng Diyos ay dito sa Pilipinas. Dahil meron akong matibay na ebidensya, dokumentado. May mga pagpapatunay ako, ibig sabihin, na hindi lang sa pangsarili kong haka-haka. Titulado. Yung tinanggap ko sa aking guro. Pinahayag ko sa lahat, halos lahat ng bayan hanggang napadpad ako dito. Alam ni sister, ilang taon na tayo kakilala, hindi na mabilang-bilang. Yung ama ko, nawala na lang, nandiyan pa ako nakatayo. No? Kanina lang. Kaya minsan, naalala ko yung mga sulat din na sinabi ng isang alagad, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit saan ka makarating. Ayon sa istorya, sabi ng Diyos, tara na. Ay, di. Last night kasi yung aking ama ngayon, libing ko muna. Ano sabi ng Diyos? Bayaan mo yung patay at ilibing ka papatay. Humayo ka at ipangaral mo ang kaharian ng Diyos. Masama ba yun upang tularan natin? Masama ba? Kung sino lang yung pwedeng tumanggap doon, yun lang din kasi ang makakaya. Pag hindi sa'yo, baka hindi mo din kaya tanggapin. Kasi mayroon tayong capacity sa ating kaisipan. Kung 1,000 lang ang kaya mo, capacity, yun lang, huwag mo nang dagdagan kasi mag-upload ka pa, masira ang charges mo. Overload, sir. Overloading. Kahit trailer ka pa, kung overloading, sira, di ba? Kung hindi masirang sakyan, masirang daanan. Kaya, yan na yung isa sa mga comparison. Upang magampanan natin yung kautusan, kasi yan ay utos. Bawat isa sa atin. Na ipahayag yung mabuting balita. Yung buo. Para hindi maging sinungaling ang nagsugo bawat isa sa atin. Kasi kung sinungaling bangkit mo, sinungaling yung guro mo. Tama? Yung guro. Sinungaling pala yung guro nyo. Kulang. Impact yan eh. Impact yan. Kung kalbo yung ninuno ko, kalbo din ako ngayon. Walang pagkaiba. Mana-mana. Kaya nga, mga kapatid, marami tayong eksperyensya sa daigdig na dapat pa natin itong magampanan. Na hindi lang sa isang dako. Malawak ang Pilipinas, malawak ang buong daigdig. Lahat ng yan ay plano ng Diyos. Hindi yan plano lang ng isang bagay. Kaya pagplanuhan, kung tayo man ay sinugo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating katawan, upang ang pagpahayag ang sinasabi nating mga tao na hindi nakaintindi, tayo ang magpaintindi. Sapagkat kung hindi, tayo din ang magkasala. Tama po ba? Hindi nga marunong, tapos hindi mo naman sinabi. Ito ba yung daan papuntang Manila? Hindi, dito. Diyon pala. Disgrasya na. Ganun lang yun. Ha? Kahit saan bagay, kung magtanong ka at mali ang ituro, malaglag ka sa bukas. Mga dapat. Lahat ng bagay ay titulado. Lahat. Maski ang mga kapital. Titulado yan. Halimbawa sa Pilipinas. Ano ang kapital ng Pilipinas? Ha? Manila. Tama? Anong kapital ng Ilagan? Ay, ng Isabela. Anong kapital ng
Daigdig. Kaya nga, kung motherland, mayroon niyang dokumento. Ha? Hindi naman siguro nagluluko ang mga presidente upang gawin ang isang bagay na hindi totoo. Hindi naman siguro nagsinungaling ang mga pirmado ng mga gumaganap sa gobyerno. Mga kapatid, tulad ng Eden. Hindi yan, sinigaw lang yan na yan yung Paradise Heaven. Kasi ang Eden yan, ang Paradise Heaven. Langit. Pag binanggit mong langit, anong nakatira? Diyos. Saan yung Paradise Heaven ng langit? Doon sa Eden. Doon sa Eden. Kung titingin tayo sa daigdig, science. Paglampas mo dyan sa ulap, maging dito sa earth, wala na. Maluwag ng daigdig. Saan mo hanapin doon? Kung sa taas. Kaya nga gumawa ang Diyos ng malaking plano. Halimbawa, dito na lang sa ating earth. Kaya nga ang kaalaman, kailangan malawak. Hindi lang bahagya. Kailangan ay buo. Yan ang pag pinagsusumikapan ko kahit ako na sana ay madagdagan pa. Kasi kulang pa ako. Kasi laki pa lang ng buhangin, kalanganin pa. Yung nalalaman ko sa malaking plano ng Diyos. Kaya nung dapat gawin ng mga katulad natin, bawat isa, na sumisigaw sa pangalan ng Diyos kasi hindi yan maliit na bagay ang pagsigaw sa pangalan ng Diyos. Hindi yan laro-laro lamang. Hindi biro ang salitang Diyos. Malaking kaalaman. Wisdom. Wisdom ang kailangan natin pag binanggit ang Diyos. Wisdom. Kapatid. Kaya, salamat din ako sa aking ama na nagpahinga. Sa haba din ng panahon na araw-araw niya akong pinagsabihan kasi kumplito ako noon. Kumplito ako ng gamit. Nandyan yung factory ng gin, factory ng beer, lahat. Walang lupa yung aking ama na nagsabi sa akin hanggang sa nakonsensya din ako. Hindi pala masama ang tinuturo ng isang ama. Kaya ngayon ay nawala na yung katawan ng aking ama. Kanina lang nagpapasalamat ako sa aking ina, sa aking ama, lalo na doon sa stepmother ko na lubos na kanyang pag-alaga. Bulag yung ama ko, bulag lahat. Nandun yung hirap sa katawan. Pero, kahit tanungin natin ni Prinsesa Alma, hindi yan sumusuko pagdating sa misyon, kahit bulag. Kuriyan alikapin na dala. Tapos kasama sila. Punta pa ng Promise Land, ano? Ay, oo naman. Tayo. Oo, punta tayo ng Promise Land. Bulag na, pero dahil sa utos, tulad din natin, ay hindi niya sinuko. Di tayo kayang bulag, tapos utosan. Nako, rate tam, kuna na siguro. Bulagak lang garo din. Ang sabihin mo, Hare, yung ang makakita. Punta, ay hindi ho, ganito, sabi niya pa. Yun nga, Makakita yung marami ng rason. baliktad no. Oo. Yung bulag yun ang makakita. At yung makikita, yun palang bulag. Kaya nga sabi ko, kahit pakatotohanan yung sayo, kung hindi mo alagaan, Nako, walang silbi. Yan. kahit katotohanan yung tanim mo, kung hindi mo alagaan, Tulad ng katawan. Totoo yung sinabi natin. Tapos lumayapa. Anong sasabihin ng tao? Lungaling. Di ba? Madaling, madaling ibato. oo. Yung salitang kasinungaling. Pero alalahanin natin. Tulad natin.
na nagtutuloy o nagpapatuloy sa gawain. Naging sinungaling pa yung bangkay? Hindi po. Sapagkat ang tao ay hindi yan nawawala sa isang iglap. Tuloy-tuloy ang lahi. Tuloy-tuloy. Tulad ng aking ama, na hindi ibig sabihin na wala na isinungaling na. Patunayan mo. At nandito naman ako. Tama po ba? Sana kung pipi ako, hindi ako makapagsalita. Patunayan ko. Tulad din ng aming guro na namayapa. Nandyan yung kanyang inipon din. Tulad din po natin ngayon. Na nandun yung kalaman. Tuloy o hindi? Tuloy. Hindi ibig sabihin dahil namatay yung tao ay sinungaling. Mali na ang sinabi. Saan nagpatuloy? Sa katawan ni Prinsesa. Sa katawan ni Apo ko Petro. Diba? Nandyan yung mga talino. Pero yung mga ninuno natin na mayapa. Pero nandyan yung kanilang salita. Diba? Ganon din po ang lahat ng bagay. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay walang katapusan. Wala. Ang tao, nagbase lang doon sa patay, ayun, wala na. Hindi marunong sa daigdig. Diba? Wala natin.